Kumusta mga kasaliksik? Ang tulong ng North Korea sa Russia sa pagsalakay sa Ukraine ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Japan at South Korea sa rehiyong Pasipiko. Ang Tokyo, na nasa isang malaking alitan na sa Moscow tungkol sa Kuril Islands, ay nagtaas ng seguridad sa paligid ng mga isla. Pinabuti ang ugnayan nito sa Ukraine at pinalakas ang suporta nitong militar para sa Kiev. Ang desisyon ng North Korea na magpadala ng 11,000 tropa sa Russia, ang mga pagsusulit ng nuclear missiles nito, at ang mga atake gamit ang garbage balloons laban sa South Korea ay nasa radar ng Seoul. Bilang tugon, tumaas din ang interes ng South Korea sa pagpapalakas ng suporta militar nito sa Ukraine. Sa madaling salita, parehong Tokyo at Seoul ang ayaw na mahikayat ng Moscow ang Pyongyang na magdulot ng problema sa silangang Europa at Pasipiko. Ang susunod na bahagi ng diskusyon ay ang ginagawa ng Japan at South Korea sa silangang Europa at Pasipiko. Gayon din ang kanilang estratehiyang militar at politikal sa posibleng digmaan sa pagitan ng Russia at North Korea. Magsimula tayo sa Japan. Sa mabilisang tingin sa mapa, malinaw na ang Russia ay direktang banta militar sa Japan. Ang pinakamalapit na tropa ng Russia ay nakabase sa Kunashir, na 25 kilometro mula sa Hokkaido, isa sa 4 na pangunahing isla ng Japan. Ang Kunashir, na kilala rin bilang Kunashiri sa Japan, ay bahagi ng South Kuril Islands na nasa kontrol ng Moscow mula pa noong 1945. Ngunit inaangkin ng Japan bilang bahagi ng Northern Territories nito. Ang ika-18 Machine Gun Artillery Division ng Russia, na may 3,500 tropa na permanenteng nakabase sa mga pinag-aagawang isla, ay gumagamit ng T-80 main battle tanks. Ang dibisyong ito ay may Bastion at Bala anti-ship missiles, pati na rin ang S-300V4 anti-aircraft missile system. Dahil ang mga armas na ito ay may saklaw na ilang daang kilometro at maaaring gamitin ang anti-ship missiles laban sa mga target sa lupa. Halos lahat ng kalupaan, karagatan, at himpapawid ng Hokkaido ay nasa saklaw ng Russia. Pinalakas ng Japan ang mga aktibidad nitong militar upang kontrolin ang mga lugar na malapit sa mga teritoryong ito. Ang kanilang deployment ng puwersa, na unti-unting inilipat mula sa Hokkaido patungo sa timog kanluran sa paligid ng Senkaku Islands at Taiwan, ay bahagi ng estratehiya ng Tokyo. Halimbawa, nang itinatag ng Japan ang Amphibious Rapid Reaction Brigade noong 2018, nagdesisyon silang i-base ang unit na ito sa Sasebo sa Kyushu, 1,800 kilometro mula sa mga isla na pinag-aagawan nila ng Russia. Ang pananaw ng mga Japanese strategists sa Russia ay nag-evolve. Hindi na ito nakikita bilang posibleng kaalyado, tulad noong inaprubahan ang naunang National Security Strategy noong 2013. Ngayon, nakikita ng Japan ang Russia bilang mas malaking banta, lalo na't sinusubukan ng Russia na maging mas global na puwersang militar sa suporta ng North Korea. Sa Eastern Military District ng Russia, ang mga ground forces ay binubuo ng 31 brigada at 2 division na may kabuuang 80,000 tauhan. Bukod sa Bill at Bastion anti-ship missiles, ang rehiyong ito ay muling nilagyan ng mga Iskander surface-to-surface missiles sa mga nakaraang taon. Ang konstruksyon ng Russian Pacific Fleet na hinati sa mga base sa Vladivostok at Kamchatka ay mas naging malinaw. Noong 2022 at 2023, 10 bagong warships at auxiliary vessels ang idinagdag sa fleet ng Russia. Noong Disyembre 2023, ipinakilala ang pinakabagong karagdagan, 2 nuclear-powered submarines, sa pangunguna ni Pangulong Vladimir Putin. Sa kabuuan ni ang Russian Pacific Fleet ngayon ay binubuo ng mahigit 260 barko
na may kabuuang displacement na mahigit 600,000 tonelada at 30,000 kabuuang tauhan. Kabilang sa mga notable na assets ay ang Sterguchi-class frigate stacks na may caliber cruise missiles at ang Yasin-class nuclear-powered attack submarines. Sa aspeto ng air capabilities, humigit kumulang 320 fighter jets, kabilang ang pinakabagong SO-35 fighter jets, ang nakatalaga sa Eastern Military District. Bukod dito, malaki rin ang naging upgrade sa strategic nuclear forces sa rehiyon. Mayroon na ngayong 5 Borai-class nuclear-powered ballistic missile submarines sa Pasipiko at humigit kumulang 30 Tu-95 long-range bombers ang nakabase sa Ukrainka Air Base sa Amur Oblast. Ang ugnayan ng militar sa pagitan ng Japan, South Korea, Russia at North Korea ay patuloy na lumalalim habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Ang bawat galaw sa larangan ng digmaan ay maaaring magbago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ang pagtanggap ng bagong kagamitan ng Russian Armed Forces ay mabilis na ginamit sa iba't ibang aktibidad militar. Mahigit 50,000 sundalo at 5,000 piraso ng kagamitang militar ang opisyal na lumahok sa Quadrennial Vostok Exercises noong Setyembre 2022 sa Eastern Military District. Samantala, mas naging aktibo ang Russian Pacific Fleet sa paligid ng Japan. Mula Enero hanggang Marso 2022, nagsagawa ang Russia ng full fleet exercises sa Sea of Okhotsk, kung saan mahigit 20 barko ang lumahok. Ang mga barko ng Russia ay ilang beses na dumaan sa Soyuz Strait sa pagitan ng Hokkaido at Sakhalin, gayon din sa Tsugaru Strait sa pagitan ng Hokkaido at Honshu. Bukod dito, regular na nagsasagawa ang Russian Tu-95 strategic bombers ng long-range patrols sa Sea of Japan na nagiging dahilan para ang Self-Defense Forces, SDF, ng Japan ay magpadala ng mga fighter jets. Ang pinakahuling halimbawa nito ay noong Abril 2, 2024. Dagdag pa rito, inakusahan ng Japan ang isang Russian helicopter na lumabag sa airspace nito sa Hokkaido noong Oktubre 31, 2023. Ang Russia ay patuloy ring nagsasagawa ng regular na military exercises sa South Kuril Islands. Noong Hunyo 2021, mahigit 10,000 personnel, 500 kagamitang militar, 32 aircraft at 12 naval vessels ang lumahok sa mga aktibidad sa mga pinag-aagawang isla. Noong Nobyembre ng parehong taon, ginamit ng Russian military ang S-300V4 Mir missile system upang magsagawa ng simulated downing ng enemy aircraft. Ang pangamba ng Japan ay higit pang tumindi ng salakayin ng Russia ang Ukraine. Gayunpaman, ang Far Eastern Military District ng Russia ay hindi rin nakaligtas sa mga pagkatalo sa labanan sa Ukraine. Ang 25 Separate Marine Infantry Brigade na nakabase sa Vladivostok ay nagkaroon ng malubhang kaswalti, habang ang 40 Separate Marine Infantry Brigade sa Kamchatka ay sumabak din sa labanan. Batay sa combat data, umabot sa 4,128 sundalo mula sa Far Eastern Federal District ang nasawi hanggang Pebrero 15, 2024. Sa kabila ng mababang populasyon sa mga silangang rehiyon ng Russia, mataas ang mortality rate sa mga sundalong galing sa Siberia at Russian Far East, habang ang mga rehiyon tulad ng Moscow at St. Petersburg ay may pinakamababang bilang ng kaswalti. 2 sa mga nasawing sundalo ay mula sa Southern Kuril Islands na may kabuuang populasyon na wala pang 19,000. May mga senyales din
na ilang military assets ang inilipat mula sa Far Eastern Military District. Noong Pebrero 2022, isang buwan matapos ang pagsisimula ng full-scale invasion sa Ukraine, na-detect ng SDF ng Japan ang 4 na barkong pandigma ng Russia na dumaan sa Tsugaru Strait. Isa sa mga barko, ang Alligator Reef 4 class Nikolai Vilkov, ay may daladalang 17 military trucks. Ang kargamentong ito ay iniulat na mula Kamchatka patungong Vladivostok at posibleng inilipat patungong Ukraine gamit ang Trans-Siberian Railway. Ayon sa satellite analysis, maaaring tinanggal ang ilang unit ng S-300 V4 missile system na unang dineploy sa mga pinag-aagawang isla noong 2020. Bukod dito, ang mga lumang tangke at artillery mula sa Southern Sakhalin ay inilipat patungong Ukraine. Bilang tugon, gumawa ang Japan ng mas epektibong hakbang upang maiwasan ang mas malaking banta mula sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Kasama rito ang deployment ng karagdagang military assets at ang pagpapalawak ng defense spending sa 2% ng GDP ng bansa pagsapit ng 2027. Isang makasaysayang 60% pagtaas na magre-resulta sa ikatlong pinakamalaking defense budget sa buong mundo. Kasabay ng pagbabago sa national security policies, pinalalakas din ng Japan ang relasyon nito sa Ukraine. Mula nang magsimula ang digmaan, nagpadala na ang gobyerno ng Japan ng military equipment at humanitarian aid sa Ukraine. Inaasahang mas magpapalakas pa ang Japan ng suporta militar nito sa Ukraine matapos magpadala ng tropa at suporta militar ang North Korea sa Russia. Upang iwasan ng Japan, inilunsad ng Russia, bukod pa sa Ukraine, ang opsyon ng air violation sa Pasipiko na maaaring magdulot ng galit sa Tokyo. Sa masusing pagsusuri, bumaba ang bilang ng Japanese Self-Defense Forces, SDF, intercepts dulot ng paparating na Russian aircraft noong 2022. Sa pagitan ng 2013 at 2021, hindi bumaba sa 258 ang bilang ng mga intercept. Noong 2014, umabot pa ito sa 473. Gayunpaman, bumagsak ang bilang sa 150 noong 2022 na nagpapahiwatig ng pagbaba ng aktibidad habang abala ang mga Russian aircraft sa ibang lugar. Inaasahang bababa pa ang bilang na ito sa hinaharap. Kahit pa may suporta mula sa North Korea, mahirap para sa Russia na sabay na magsagawa ng mga operasyon sa Ukraine at Pasipiko. Sa kabilang banda, sinusubukan ng North Korea na gawing mas madali ang sitwasyon ng Russia. Bukod sa 11,000 tropa, iniulat na nagpadala ang North Korea ng higit sa 1,000 container ng mga armas sa Russia para magamit sa digmaan sa Ukraine. Tinataya ng mga opisyal ng Estados Unidos na hanggang Marso, halos 7,000 container ng armas ang naipadala ng North Korea sa Russia. Isa sa mga pinakabagong alalahanin ng South Korea ay ang patuloy na pagpapadala ng mga container na ito ng North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, ang mga container ay maaaring maglaman ng 3 milyong artillery shells kung napuno ng 152 mm na mga bala. Kung napuno naman ng 122 mm na rockets, maaaring maglaman ang mga ito ng mahigit kalahating milyong bala. Posible rin na halo-halong armas ang nilalaman ng mga container. Sa pinakahuling pagtataya, tinukoy ng South Korean Defense Ministry na 10,000 container ng armas ang naipadala na ng North Korea sa Russia. Habang lumalaki ang tulong ng North Korea sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine, at mas maraming North Korean troops ang na-deploy sa mga frontline sa Ukraine, iniisip ng South Korea ang direktang pagbibigay ng armas sa Ukraine. Sa nakaraang pahayag, sinabi ng gobyerno ng Seoul
na maaaring magpadala ito ng military team sa Ukraine upang subaybayan ang mga tropang North Korean na kasangkot sa digmaan na hindi nila matanggap. Binanggit ng Seoul na mahalagang bantayan ang bilang ng mga North Korean troops na lumalaban sa teritoryo ng Ukraine at isang South Korean military team ang ipapadala upang mamonitor nang malapitan ang sitwasyon sa mga battlefronts. Kung matutuloy ang deployment ng South Korean team, maaaring kabilang dito ang mga intelligence personnel na susuri sa mga taktika ng digmaan ng Pyongyang o sasali sa mga interogasyon ng mga nahuling North Korean troops. Ang hakbang na ito ay malinaw na mensahe mula sa South Korea para sa North Korea. Ngunit malinaw rin na dapat matuto ang Russia mula dito. Kamakailan, ipinatawag ng South Korea ang Russian ambassador sa Seoul upang ipahayag ang pagtutol sa ulat na libo-libong tropa ng North Korea ang ipinadala upang tulungan ng Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Sinabi ni Deputy Foreign Minister Kim Hong-kyun kay Russian Envoy Georgy Zinoviev na ang partisipasyon ng mga North Korean troops sa digmaan ay labag sa mga resolusyon ng United Nations at humiling ng agarang pag-pull out ng mga ito. Sa isang pahayag, binigyang diin ng South Korean Foreign Ministry na kinokondena nila ang ilegal na pakikipagtulungan militar, kabilang ang pag-deploy ng North Korean troops sa Russia. Idinagdag ni Kim na ang deployment na ito ay nagdudulot ng seryosong banta sa seguridad ng South Korea at iba pang bansa. Ang desisyon na ipatawag si Zinoviev ay nagpapakita ng tumitinding galit sa South Korea, Ukraine at Estados Unidos kaugnay ng pag-deploy ng North Korean troops sa mga frontline bilang bahagi ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia at leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Sa layuning ipahayag ang galit na ito, iniulat na pinag-iisipan ng gobyerno ng Seoul ang pagbibigay ng armadong suporta sa Ukraine. Noong Hunyo, inihayag ng South Korea na muling isasaalang-alang nito ang pulisya ng hindi direktang pagbibigay ng armas sa Ukraine matapos lagdaan ni Putin at Kim ang kasunduan sa seguridad sa Pyongyang. Sinabi ng South Korea na handa silang magbigay ng military equipment sa Ukraine. Sa ngayon, tanging humanitarian aid lamang ang naipapadala ng Seoul sa Kiev. Ngunit, kilala rin ang bansa na nagpadala ng hindi direktang 550,000 artillery shells sa Ukrainian Army sa pamamagitan ng Estados Unidos. Ang Ukraine ay nakatanggap ng donasyon mula sa South Korea, kabilang ang 2,600 na raang combat engineering vehicles para sa demining, 100 sesangyong Muso pickup trucks at 17 Doosan DXS Sing mini excavators. Patuloy na pinag-aaralan kung ano pa ang maibibigay ng South Korea sa Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Seoul, bibigyang prioridad ang pagpapadala ng mga defensive weapons kaysa sa mga lethal weapons. Kung magpapadala ng lethal weapons, plano itong gawin ng hindi direktahan, kundi sa pamamagitan ng mga kaalyado upang makarating sa Kiev. Ayon sa administrasyon ng South Korea, ang dami ng armas na posibleng ipadala sa Ukraine ay dedepende sa magiging aksyon ng Russia patungkol sa North Korea. Kabilang sa mga maaaring ipadala ay 155mm artillery shells o air defense systems. Ang South Korean Army ay binubuo ng Ground Forces Headquarters, Aviation Command, at Special Warfare Command. Meron itong 9 na corps, 36 na division, humigit kumulang 464,000 sundalo, mahigit 5,000 tangke at armored vehicles, 11,137 artillery systems, 732 missile defense systems,
at 13,000 infantry support systems. Ang South Korea, na panglima sa pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo, ay nagdeklara na kung ipagpapatuloy ng Pyongyang ang pagpapadala ng tropa sa Russia, susuportahan nito ang Ukrainian Army ng kumpletong military equipment, kabilang ang ammunition, tanks, at military vehicles. Ang South Korea ay may pinakabagong ika-4 na henerasyong K2 Black Panther tanks na kayang tapatan ang T-14 Armata tanks ng Russia. Gayunpaman, ang T-14 ay limitado lamang ang produksyon at karaniwang ginagamit bilang parade vehicle. Sa kabilang banda, ang K2 ay nasa aktibong serbisyo na at daan-daan na ang nagawa. Ang posibilidad na ipadala ang mga tangke ng K2 sa Ukraine ay maaaring magdulot ng matinding dagok sa Russia, lalo na't meron itong mas mababa sa 20 T-14 units. Bukod sa tangke, ang South Korea ay kilala sa paggawa ng self-propelled artillery systems tulad ng K9 Thunder. Ang K9 ay ginagamit na sa 10 bansa. Kalahati nito ay nasa Europa. Kayang magpaputok ng K9 hanggang 60 kilometro. Depende sa uri ng projectile. At may bilis na 6 na rounds kada minuto gamit ang automatic loading system. Ang unit price nito ay bahagyang higit sa $11 milyong, mas mura kumpara sa iba. Samantala, ang mga armored vehicles tulad ng AS-21 Redback ay maaaring ipadala rin ng South Korea sa Ukraine. Sa air defense, maaasahan ang KM-SAM Cheonggung-2 na mas abot kaya ngunit kayang tumapat sa Russian S-400 system. Ang isang battery ng KM-SAM na may command center, radar at 4 hanggang 6 na launchers ay nagkakahalaga lamang ng $320 milyong kumpara sa $1 bilyong para sa S-400 ng Russia. Bukod dito, may K-239 Chunmoo system ang South Korea na maihahambing sa HIMARS ng Estados Unidos. Kayang abutin ng system na ito ang distansyang 270 kilometro, depende sa projectile, at 80 kilometro para sa mas simpleng shells. Ang ganitong klase ng artillery system ay naging bangungot para sa Russian Army noong 2023 at maaaring maulit kung ipapadala ito sa Ukraine. Sa ngayon, wala pang tiyak na impormasyon ng mga kinatawan ng South Korea kung ano eksaktong kagamitan ang ipapadala sa Ukraine o kailan ito mangyayari. Ngunit, kabilang sa mga pinag-uusapan ay ang K2 Black Panther, K9 Thunder, K239 Chunmoo, AS-21 Redback at KM-SAM Cheonggung systems na mahalaga upang protektahan ang mga lungsod ng Ukraine. Kung matatanggap ng Ukraine ang mga advanced na kagamitang ito mula sa South Korea, halos wala ng tsansa ang Russian Army sa digmaan. Ang pagpapadala ng mga makapangyarihang resources na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa direksyon ng digmaan. Sa kabuuan, parehong naninindigan ang South Korea at Japan laban sa alyansa ng Russia at North Korea. Suportado nila ang Ukraine sa militar at pinansyal na aspeto habang sinusubukang pigilan ang pag-usbong ng mapanganib na alyansang ito sa silangang Europa at Pasipiko. Sa paglipas ng panahon, ang lumalaking kooperasyon ng Japan at South Korea laban sa mga karaniwang banta ay posibleng magdulot ng malaking problema para sa Russia at North Korea. Samantala, ang Ukraine ay tila naghahanda para sa mas matinding laban kontra sa alyansa ng Russia at North Korea sa tulong militar at pinansyal mula sa Japan at South Korea.